Balisa si Vice at hindi makatulog. Nasanay kasi siyang katabi si Jackie. May nadadantayan siya. Bumalikwas siya ng kama. Para siyang maloloka kapag hindi niya nakita ang dalaga. Kaya minabuti niyang i-text ito. Hi sis, kamusta? Di ako makatulog. After 5 minutes, walang reply. After 10 minutes, wala pa ring reply. After 15 minutes, wala pa ring reply. At dahil wala ngang reply, tinawagan niya na lang ito. Pero wala namang sumasagot. Baka tulog na, sabi ng isip niya. Pero kailangan niya maging makulit kahit makausap man lang niya ito. At nang gumaan naman konti ang kanyang nararamdaman. Nakakailang dial na siya pero wala talagang Jackie na sumasagot. Kaya nagpasa siyang puntahan ang dalaga kay Namika. Total naman, malapit lang ito. Naglalakad siya papalapit ang boarding house ni Namika. Rinig na niya ang ingay ng tugtog ng karaoke. Sa di kalayuan, nakita niya sa labas ng bahay si Jackie. Napahinto siya ng paglalakad nang makita niyang kasama nito si Tom at ang dalawang si Namika at Dawn. Nagpa-practice sila ng sayaw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Vice. Bakas nito sa mukha ang lungkot dahil hindi na nga niya makakatabi si Jackie. Nasa piling pa ito ni Tom. Mas minabuti na lang niyang bumalik sa kwarto niya at sisikaping matulog mag-isa. Jackie. Lagi ka na lang tumatakbo sa isip ko. Di ka ba napapagod? Bakit mo to ginagawa sa akin? Nahihirapan na ako, Jackie. Ang hirap ng pakiramdam na may taong gusto mong ipaglaban pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Bakla kasi ako. At alam kong magtatawanan lang ako ng mga kaklase namin. Paano nila yun matatanggap? Pero tama yung sinabi ni Billy. Life is too short para isipin ang sasabihin ng iba. Kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Kinabukasan, nagkita sina Jackie at Vice sa classroom. Hi sis. Aga mo pumasok ka. Dumaan ako dun sa inyo kanina pero nakaalis na kayo. Ay oo, alam mo naman tong si Mika laging nagmamadali. Kaya pala. Siya nga pala. Nabasa ko yung letter. Sorry about what happened, sis. Di ko na uulitin yun. It's okay. Move on na ako dun. Pala hindi ka nagsabi sa akin na lilipat ka na. Hindi sana natulungan kita. Lagi ka kasing may lakad. Tsaka busy ka pati. Okay lang yun, sis. Nandyan naman si Tom. Tom na naman. Sabi nitong pabulong. Ha? Ano yun, sis? Wala. Siya nga pala, Jackie. Actually, may sasabihin ako talaga sa'yo eh. Ano yun, Vice? Baka kasi magalit ka. Huh? Ba't naman ako magagalit? Basta, promise mo huwag kang magagalit ha. Ano kasi yun? Promise mo na. Okay. Promise. Ano kasi... Good morning, class. Hindi na natapos ni Vice ang sasabihin niya nang dumating ang professor nila. After classes, habang papunta sila sa kantin. Uy sis, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin kanina? Yun ba? Ano kasi? Hi, Jackie. Bati ng binata sa dalaga.
Hello, Soiti. Sabay ka na sa amin. Sure. Hi, Papa Tom. Umiling-iling na lang si Vice habang kumakain. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin ulit, sis? Ah, iti-text ko na lang mamaya sa'yo, Jackie. Okay. Uy, ano yan? Ano yan? Ano to? Taguan? Confidential to, ano ko ba? Sige, kayo na ang may pa-secret dyan. Vice, sasama ka ba sa amin sa Friday? Oo naman, sure kaya kita. Ooh, Sabi mo yan ha. oo naman, I'm your number one fan kaya. Bakit hindi ka sumali, sis? Partner tayo. Tapos anong sasayawin natin? Crazy Frog? Ayoko nga. Napahagikik tuloy sa tawa si Jackie. Uy, grabe ka sa akin ba? Ay, ang hirap naman pala magsabi ng nararamdaman. Yun eh. Pero parang lagi na lang sablay. Ay nako. Nakasakay kami ngayon ni Jackie sa isang jeep. Kasabay namin sina Dawn at Mika. Katabi ko si Jackie habang nasa harapan namin ang dalawa. Ano kaya kung i-text ko na lang? Nagsimula akong mag-type ng message. Jackie, sana hindi ka magalit sa mga sasabihin ko sa'yo. Sana wag mo akong pandirian o husgahan sa nararamdaman ko. Pero alam mo kasi, nahihirapan na ako eh. Bigat na ako sa nararamdaman ko. I know that we are sisters, but Jackie, gusto kita. Message sent.